Ito na naman po ang bagong edisyon ng PNTP. Pabasa naman, The Podcast. Magandang araw, ako po si Kuya Maki. Ito ang PNTP. Pabasa naman, The Podcast. Pabasa naman. Kasama si Kuya Maki. Kuya Maki. Kuya Maki. Kuya Maki. Mahal na ata kita. Pero, hindi na ako komportable tuwing nakikita kita. Ang gulo nitong nararamdaman ko, Kuya Maki, kaya pabasa naman. Ako si Kali, 22 years old. At ang gusto ko ay isang nagngangalang Daryl, 21. Yes, same gender. Pero who cares? Noong una ko kasi siyang nakilala, iba na agad yung naramdaman ko. At actually, lapitin siya ng mga tao. Nagkakagusto sa kanya lalo na yung mga girls sa campus. Ako naman tong walang ni anong affiliation sa buhay niya. Hindi ko siya ka-schoolmate or wala man lang kaming mutual na kahit ano sa anumang aspeto. Talagang nakilala ko lang siya sa isang event wherein nandun siya bilang guest at ako naman bilang part ng event organizer. Hindi ko alam bakit after ng event, bigla kaming nagkaroon ng random talk. Kasama ng organizer team, tapos nandoon lang siya. Nakikipagdaldalan sa amin. Hanggang sa parang palagi kaming nagkakatagpo ng idea kapag may nabubuksang mga topic. Ramdam ko yung pagkaparehas ng vibe namin that night. Hanggang sa nagkuhaan ng contacts, grabe ang bilis ng pangyayari. Ang bilis lahat. Naging friends kami sa Facebook, nagkaroon tuloy kami ng way to communicate. Kaso after nyan, wala naman na nangyari. Hanggang sa one time bigla siyang nag-chat. Kailangan daw niya ng makakasama. Tapos may binigay siyang link. E di napunta ako dun sa isang application. Then nagulat ako. Siya yung bungad. Nagulat ako na wini-welcome niya ako at ayun, napatambay doon. Live streaming pala yun. Tumagal yung oras at nandun lang ako. Usap-usap hanggang sa ayun nga araw-araw na ako nandun. Tapos dito na din naging madalas yung conversation namin sa Messenger ulit. Grabe natutuwa ako sa kanya. First time lang sa buhay ko na may nag-update sa akin ng buhay niya kahit hindi ko pa naman gano'ng kakilala. Like yung tiwala, grabe. Sa totoo lang, sobrang na-appreciate ko siya doon sa tiwala niya. Grabe talaga. Sa totoo lang, I always feel special every time magkasama kami. Parang alam mo yun. Kami na. Yup. Nagkakagusto na ako. Habang tumatagal, medyo nagiging komportable na kami bilang magkaibigan. Nararamdaman ko na yung smooth sailing convos namin. Kaso, nag-uumpisa na rin akong magselos. Ewan ko kung bakit every time kasama niya yung ibang tao na mas matagal na niyang kakilala, nakakaramdam ako ng anxiety. Lalo na kapag nag-uusap sila ng ibang lengguwahe na sila lang yung nagkakaintindihan. Tagalog lang kasi alam ko habang sila nagsasalita ng Bisaya. Tubong Cebuano kasi to Napunta lang dito sa Maynila. Kasama ng mga kaibigan niyang dito niya rin nakilala sa Maynila at marurunong din mag-Bisaya. Every time may ganon, kinakabahan ako. Yung as in wala kang maintindihan sa pinag-uusapan nila at kapag sinusubukan mo maki-jive or sumabay, hindi mo pa din maintindihan. Medyo hindi pa buo yung tiwala ko. Kaya medyo tinigil ko na gaano yung pagkukwento ko ng mga ganap ko sa buhay. Masyado lang ba akong praning dahil feeling ko baka pinagkukwentuhan nila ako? O tama lang itong ginagawa ko dahil gusto ko lang mag-ingat?
Ako ulit si Ako ulit si Kali at salamat sa pagbasa, Kuya Ma. Kuya Maki, pabasa naman. Ay nako, language barrier. I'm sure pinag-aralan nyo yan yung mga senior high school students dyan, no? Oo. The barrier of communication. Uy! Oh, totoo yan. Difference in language always takes barrier, no? At sa hindi pagkakaintindihan dahil sa iba't ibang lengguwahe, no? Minsan nagkakaroon nga ng so-called term na misunderstanding. Hindi naman misunderstanding na nag-aaway na kasi ang alam natin. I mean, may hindi lang tayo maunawaan, no? May hindi tayo maintindihan, no? Pagkaiba yung lengguwahe. At minsan tayo pa naman yung kahit ganito tayo, yung pag hindi natin naintindihan, ibabase natin doon sa mood ng usapan, no? Na kapag parang natatawa sila, parang, hala, ba't sila natatawa? Ganun. O kaya bakit sila naiinis? Ganun. Diba? Na nagkakaroon ka ng curiosity, no? May curiosity dun sa part na yon. Kaya yung iba, tinatry talagang alamin yung mga language, no? Especially yung mga, dito, no? Yung mga fan ng Korean pop, no? Yung mga fan ng BL series, no? Nag-aaral ng Thai, no? Para maintindihan nila, para hindi sila ma-out of place, no? Yung nararamdaman mo, Kali, is a form of out of place, no? Hindi, may parang, kasi, syempre, nandiyan yung gusto mo makijive sa kanila, no? Syempre, ikaw ba naman, gusto mo yung tao, tapos yung mga friends niya, syempre, dapat kikilalanin mo din, diba? No? So, you know, nado ka sa part na na-out of place ka, no? If you are really a friend of this person, no? Try mo siyang kausapin na, uy, hindi ko kayo maintindihan. Diba? Parang maging aware lang siya, no? Na hindi nga nila naintindihan yung pag-uusap niyo, no? And ano ka ba, no? Wala ka naman dapat pang ikabahala, no? I'm sure ikaw yung tao kasi na madaling kabahan. May mga ganong tao, no? Na isang kibot, no? Konting kibot, kinakabahan agad. 'Di ba? Kahit na minsan wala pang konteksto yung mga nararamdaman natin, 'di ba? Pero dito sa case mo, no? Kaya pa to, no? Kaya mong idaan 'yan sa usapan, no, na di ko kayo maintindihan, please, ganun. Actually, pwede nyo nga yung gawing pabiro, ganun, kung medyo kinakabahan talaga kayo, no, nasabihin. At yun, no? I think yun lang talaga yung naging issue dito, no? Sa part mo to, no? Pero again, walang masama, sabihan mo sila, no? At kung tunay kang kaibigan yan, no? Medyo magkakaroon ng adjustment yan for you, 'di ba? Na syempre gusto mo rin namang sumabay sa kanila. Bibigyan kanila ng way para makasabay ka sa kanila, 'di ba? Pero siguro ang magiging red flag mo dito kapag up until now hindi sila nag-a-adjust for you, no? Na kahit konti lang naman, no? Na kilalaning kanila, no? At bigyan kanila ng pagkakataon para maintindihan mo sila at maintindihan ka rin nila, no? Pag wala yung ganong konting effort, no? Siguro doon ka mag-isip, no? Pero for now, kaya pa to. I mean, walang masamang sabihin na may hindi ka naiintindihan, may parang part na kung saan hindi mo maunawaan yung mga salita, no? At and so be it, no? Kapit lang. Kapit lang, Kali, no? Alam kong may gusto ka sa taong to at gusto mo rin makilala yung mga friends niya, no?
Ang tanong ko lang talaga dito, if nasabi mo na ba to kay Daryl na may gusto ka? Diba? Or up until now, nananatili itong misteryo. Medyo curious ako sa part na yun. Pero, well, I hope you give us an update, no? Kung anong nangyari, no? Anong mga kaganapan dyan, no? Ay, nako, grabe. Maraming salamat sa pag-send mo ng iyong PNTP entry, Kali. 22 years old na may gusto sa isang nagngangalang Daryl. Ay, nako nga naman ang pag-ibig, no? Hindi lang yung taong yun ang kikilalanin, pati ang kanyang mga kaibigan, no? At wag ka, kung plus point yan kung si Daryl gusto niya rin kilalanin yung mga kaibigan mo, di ba? Feeling ko, ayun. Na-all na lang pag ganun. Ay, nakaw, ang pag-ibig nga naman. By the way, no, since nire-record ko itong podcast na ito na October 3, 2023, ngayon ay Happy Boyfriend's Day. Uy! Tama ba? Oo, tama. Happy Boyfriend's Day. No? Boyfriend's Day ngayon at sa mga may boyfriend po dyan, no? Ay, nako. Alam ko maririnig nyo na to ng late pero belated. Happy Boyfriend's Day sa inyo. Sana ay matatagaw inyong relasyon kasama inyong mga boyfie. Ano bang tawag nyo dyan? Baby? No? Be? Ano pa ba? Daddy. Yung daddy parang ano. At ano pa ba? Ano pa bang mga tawagan nyo, no? Pero pang ako narinig may big time. Parang, uy, big time. Ano to? Ano? Ano yung hotdog? Ano ba yung big time? May big time bang hotdog? Alam ko meron eh. Oo. Ano pa ba? Basta, comment nyo sa baba, no? Kaya doon sa Spotify, meron doon parang type Emeru. Type nyo kung anong tawag nyo sa mga ano nyo, BF nyo, diba? Para to sa mga girls at sa mga feeling girls, no? Na at sa mga ina-acclaim na sila ay girl talaga, no? But not from birth, but from their identity, no? So, Happy Boyfriend Day po sa inyong mga kasintahan. Okay? Ay, nakto, kung gusto nyo magpasend. Gusto nyo mag-send ng inyong entries dito sa PNTP Pabasa Naman the Podcast. I-share nyo yan sa thefbcphil@gmail.com. Pwede rin sa ating Facebook, X at Instagram. Lahat po yan FBC Philippines. Okay? At pwede rin sa aking personal socials. Lahat po yan all over the socials at Maki on the Air. MAKKYONTHEAIR. Maki on the Air. At pwede rin yun na yun. Ano pa ba sasabihin ko? Yun lang. At nako ha, abangan ninyo this October, no? There are more contents coming up at abangan nyo yan dito sa FBC Philippines. Well, ang PNTP ay napapakinggan sa Spotify, Google Podcast at sa Anchor.fm at sa Apple Music. At pwede ring mapakinggan, ay mayroon ba sa Apple? Wala pa pala sa Apple Music. Apple Podcast. Wala pala sa Apple Music. Apple Podcast. Napapakinggan po kami sa Spotify, Google Podcast, at Anchor.fm at napapanood din sa YouTube. Ay nako, may nakalimutan pa ba ako? Wala na ata. Nakasama nyo na naman ang dating nakikikulit. Ngayon naman, isa pa nga. Makatingmat ako. Isa pa. 1. Hindi ko nikakat yun. Tinatamad na ako mag-cut. Nakasama nyo naman ang dating nakikikulit. Ngayon naman ay nakikibasa. Ang makikibasa ako po, si Kuya Maki. At panatilihing nakatutok dito sa podcast show na kung saan kung di mo kayang sambitin, ipabasa mo na lang.
Pabasa naman the podcast. Paalam po sa inyong lahat. Happy weekday at weekend in advance. Bye-bye. Makibasa ulit sa susunod na linggo kasama si Kuya Maki dito sa PNTP. Pabasa naman the podcast.